if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Kung ano naman ang masasabi ng Malacanang sa bagong paratang laban kay Pangulong Duterte. Nasa linya ng telepono si Communications Secretary Martin Andanar. Secretary Andanar, magandang tanghali po sa inyo. Hello, Pinky. Magandang tanghali. Ano ho ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni SPO3 Las Cañas? I would like to read to you our crafted message, Pinky. Go if you ahead, don't mind. sir. The demolition job against President Duterte continues. The press conference of self-confessed hitman SPO3 Arthur Las Cañas is part of a protracted political drama aimed to destroy the president and to topple his administration. Our people are aware that this character assassination is nothing but vicious politics orchestrated by sectors affected by the reforms initiated by the Duterte administration. The Commission on Human Rights, the Office of the Ombudsman, the Senate Committee on Justice already cleared the President of extrajudicial killing and his involvement in the Davao Death Squad. Bringing change is not an easy task. The Duterte administration has disrupted the establishment. However, we remain undistracted in delivering goods and services to serve the people, not just the interest of the few. Secretary, that's it, sir? Yes, go Okay, ahead, ma'am. so Secretary, ang tinatawag niyo po itong demolition job, political drama, character assassination, may plano ho ba ang Malacanang, ang Office of the President, hinggil kay SPO3 Arthur Las Cañas dahil sa kanyang mga sinabi? Well, si SPO3 Las Cañas ay kakatapos lang po ng kanyang press con, kani-kanina lamang, and ang gobyerno, ang Administrasyon Duterte, sa pangunguna din po ng ating Secretary Aguirre, ay sasagot din po in a matter of time. Antayin na lang po natin. But what I said earlier is that, alam nyo, lahat po ng timing na ito, yung ingay sa social media about the di umano'y yaman ng ating Pangulo. Tapos ito ngayon, itong Davao Death Squad, puro rehash kasi ito, Pinky. At sa amin, para sa akin din, ito ay in preparation for that march, for that protest rally that they are planning this coming February 25. Kaya ito po ay kasama na rin po sa plano at meron din po tayong mga natanggap na mga report, Pinky, na as much as $1,000 ang ipinamigay dito sa presko na ito. Hindi ko na lang po papangalanganan niya aking source, pero meron daw pinagbibigyan ng ganito kalaking halaga na pera para lang mag-cover ito. $1,000, may umiikot na $1,000. Kanino? Kay SPO3 Las Cañas? O kanino ho napunta ang pera? Pinagbibigyan daw ang mga reporter doon sa doon kung saan nangyari. May mga nag-offer daw. Hindi ko lang alam kung tinanggap, pero merong nagsumbong sa akin. May nagsumbong po sa inyo para malinaw, Secretary, that umikot ang $1,000 para ibigay sa mga reporters na nagko-cover dyan sa Senado. Tama ho ba ang aking pagkaintindi, sir? Yun ang umiikot na storya, pero hindi naman sinabi na tinanggap. Pero sinabi na merong mga offer na ganong kalaking pera ang oposisyon para lamang pabagsakin itong administrasyong ito at para ipakalat itong storya ni SPO3 Las Cañas. Opo. So yung $1,000, sabi niyo po, nanggaling sa oposisyon. Nanggaling ito, kung sino man ang nagsimula, alam mo, mahirap din sabihin kung kayo nanggaling, kung sabihin natin kay taon to, mahirap magbigay ng pero kung sino man ang naninira sa ating Pangulo ay those who are opposing this administration na naunguna dyan sa nangyari na nga dyan sa may sa may presko na yan, sa Senado. Kumakalat. Senado ay kumakalat itong $1,000, ino-offer di umano sa mga reporters. Para po i-cover? Parang ganun po? Para i-cover $1,000?
Parang gano'n na rin. Gano'n ang lumalabas sa report. Opo. But let me ask you that categorically, sir. Are you saying that the $1,000 is coming from Senator Antonio Trillanes? Galing mo ba sa kanya? I cannot categorically say na galing kay Senator Trillanes. Basta ang sabi lang po ng aking source dyan sa Senado na merong pera na gano'n na umiikot. Pero I would like to categorically say also na hindi naman sinabi kung tinanggap yung pera na yun. Understandable, sir. Opo. Opo. Well, Secretary Martin Andonar, maraming salamat po sa inyong oras and for responding to pagtanggap po sa aming tawag. Thank you, sir. Ngayong hapon, I will be making a manifestation and motion na imbisigahan ito as soon as possible ng appropriate Senate committee. Davao Death Squad, nung niraid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by Ward Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry. Lead by SPO4 din Laod. After 5 days of training, niraid namin yung bahay ni Alan Tancio. Lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan. And then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa namin pagpatay sa Davao City, libing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko po tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutusan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rody sa opisina ng anti-crime group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral.
sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the Rebel Returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dick Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasahin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City.